Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, and for today's video guys ay isi-share ko sa inyo ngayon ang step by step from Philippines to Malaysia tourist guys. So recently guys, galing tayo sa Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia guys, para mag-tour doon ng 3 days lang guys. Napaka-short lang ng vacation natin doon, no? Kasi tinaon lang natin na walang pasok yung anak natin. So ang unang mong gagawin guys, pagdating mo sa NAIA terminal is magbayad ka ng travel tax guys kapag hindi ka pa nagbayad ng travel tax sa online. Ako kasi guys, usually doon na ako sa NAIA Terminal 3 nagbabayad ng travel tax kasi kapag online, sayang din yung charge na 100 pesos, 50 to 100 pesos na charge guys. So ako kinakaugalian ko na kapag nagta-travel ako is doon na ako sa NAIA Terminal 3 ako nagbabayad ng travel tax. Mabilis lang naman ang pila guys, hindi ka na pipila ng mahaba guys. Ang bilis lang, hindi kagaya noong dati pa kasi isa lang ang counter. Ngayon guys, marami na silang counter na nilagay doon sa NAIA Terminal 3 kaya pwede ka nang magbayad doon. Tapos usually na ginagawa ko guys, dapat talaga 4 to 5 hours akong before my flight, 4 to 5 hours ako na nasa terminal 3 na ako guys, kasi ayaw ko yung nagmamadali ka, parang nag-ahabol ka ng oras, ganyan, kasi alam mo naman dito sa atin sa Pilipinas guys, diba, unpredictable yung traffic, ganyan. So mas maigi na guys na maghintay ka na lang ng flight mo doon sa Terminal 3 kaysa naman maiwanan ka ng eroplano mo kasi ang haba ng pila, hindi mo masabi na mahaba ang pila sa immigration, ganyan, mahaba ang pila sa counter, ganyan. So yun ang una kong ginagawa guys, yung pagbabayad ng travel tax bago ako pumunta sa check-in counter. So kapag nakabagbayad na ako ng travel guys, proceed na kaagad ako ngayon doon sa check-in counter kapag open na ito. Usually nag-o-open ang counter guys at 2 to 3 hours bago ang flight guys. So kapag open na to, mag-check-in ka na kaagad kasi hindi mo masabi, yun nga ang lagi kong sinasabi, hindi mo masabi na mahaba ang pila sa immigration. Buti kung may kasama kang senior, mabilis ka lang makaano kasi pwede kang pumila doon sa senior lane, diba guys, sa kanilang courtesy lane. Pero ang senior citizen pala guys is dapat meron lang siyang 1 companion. Kapag marami kayo, tapos isa lang yung senior, so sa regular lane ka pumunta. Tapos yun, after mo nang mag-check-in, pumila ka na kaagad sa immigration guys, ganun. Pero prior to your flight guys, 72 hours or 3 days before your flight, dapat nakapag-register ka na ng e-travel guys, yung outbound at saka yung inbound naman is kapag pauwi ka na ng Pilipinas noon. Yung outbound guys, i-gather mo yun kasi napaka-importante noon kasi kapag hindi ka pa nakapag-gather noon guys is papabalikin ka sa pila, paalisin ka, tapos pag-registerin ka pa, paano kung mahaba nga ang pila, so maiiwan ka talaga ng iyong flight guys. So itong travel na to, itong video na to guys, i-share ko sa inyo yung karanasan ko recently lang, galing tayo ng Malaysia no para mag-travel. So ang smooth lang ng guys, although doon sa regular lane kasi itong travel na to guys, doon tayo sa senior citizen pumila kasi marami kaming marami kaming kasamang senior citizen. So yung anak ko pinasabay ko na lang doon sa ninang ko na senior din, ako sumabay na lang ako doon sa tita ko na senior din. So ang bilis lang ng pila namin guys, pero yung sa regular lane guys, naku, napakahaba. Kukulangin yung 1.5 oras mo, lalo na yung mga nauna sa'yo, ang dami-dami pang tinanong o hinahanap, ganyan, di ba guys? So yun lang naman guys,
kapag magta-travel ka from Philippines to Malaysia, Kuala Lumpur, ngayon meron na silang guys, meron ng MDAC, yung medical declaration ng guys, Malaysia. Dapat mag-gather ka din nun kasi hinahanap yun doon pag dating mo sa immigration guys, yung sa Malaysia. Hinahanap yung medical declaration guys ng Malaysian. So ang napansin ko doon guys sa Malaysia, yung unang pumila kaysa sa akin guys, sinanapan siya noon, tapos yung pala, hindi siya nakapag-print or hindi nakasave sa cellphone niya guys, kasi yung anak niya ang noon. So hinanap nung immigration officer doon sa Malaysia guys, nasaan yung MDAC mo or yung medical declaration na binalik na nila guys starting January 2024. Yun yung start ng nila, binalik na nila yun guys na parang dito sa atin i-travel ganyan, sa kanila naman medical declaration guys, ang tawag dun is MDAC. Meron, ililink ko na lang sa description box guys yung link para dun kayo makapag register 72 hours prior to your flight guys going to Malaysia. Tapos yun, hinanap sa kanya yun, tapos parang nakasimangot na yung immigration guys. So imbes na yun lang ang hinanap sa kanya, tapos yung hindi niya mabigay kasi sinabi niya nandoon sa anak niya ganyan, magkahiwalay sila ng guys, ng counter ng immigration ng anak niya, medyo malayo kasi meron nag-a-assist doon guys kung saan, 'di ba pumila ka na, may nag-a-assist doon ka papupuntahin sa kabila or doon ka sa dulo papupuntahin, ganun. Hindi mo masabi guys, kaya dapat naka-screenshot na yun sa cellphone mo, or mas maganda na i-print mo na lang siya guys para wala ka ng aberya pa. Pag hinanap, ipipresent mo na lang, hindi ka na maghahanap sa cellphone mo. Pero yung sa akin, naka-screenshot naman yun guys sa cellphone ko, so hinanap sa akin yun, pinakita ko lang ganyan. Ayun, so tatak ka agad ganyan, tas pinaalis. Ang bilis lang din naman guys nung walang ibang tanong sa akin, yun lang, sabi lang sa akin na where is your medical declaration, ganyan, yung MDAC ganyan, tas yun piniresent ko sa kanya, pinakita ko, tas ayun, tatak na kaagad siya, and then sabi niya tingin sa camera. So ang bilis lang guys, ng smooth lang yung travel natin from Philippines to Malaysia guys. So kung nagustuhan niyo yung video na to guys, please don't forget to like and subscribe my YouTube channel guys para updated ka sa aking mga video na gagawin guys. Maraming salamat sa panonood guys. Kung meron pa kayong mga katanungan na hindi ko pa nabanggit dito sa video guys, pwede niyo akong i-reach out sa aking personal Facebook account and Instagram guys. Ililink ko na lang below guys yung mga personal Facebook account ko para pag masagot ko na kaagad kayo guys, or magko-comment na lang kayo dyan sa comment section ng ating channel guys para pwede naman akong pag nakikita ko kaagad yan guys. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel guys. Maraming salamat guys. See you!